Sabi, pakiulit nga, Big. Lo, at nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Sa English. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. A book written within and without. Tama ba? Written within and without and backside of the book. Una kong, parang ano to, no? May tanong-tanong dito eh. Ito Old Testament. Ang Old Testament ba consider as written within? Sabi nga kanina, di ba? Consider ang Old Testament, ang book of Old Testament. Ngayon, mas malaki to, no? Malaking panahon ang kinain niya kaysa sa panahon na ito. Mas malaking kinain ito. Ang panahon ng Old Testament at ang book na naisulat dito ay tinatawag na written within. Sabi sa Hebrews chapter 1, anong Hebrews chapter 1? God, ang Diyos ay nangusap. Ang Diyos ay nangusap sa mga propeta. So, ibig sabihin, the original word ay spoken word ng mga propeta ayon sa Hebrews 1, verse 1. Okay. Ngayon, ito'y written, Old Testament written is considered as written inside of the book. Eh, nasan ngayon ang backside nito ng Old Testament? Yung panahon na dumating si Kristo bago siya namatay. Yung mga sinasabi ni Kristo ay spoken word yun. I will give you an example. Si Kristo, marami siyang sinabi sa panahon niya na hindi mo mababasa sa lumang tipan. Word for word. Kasi bakit? Hindi na masyado si Kristo doon sa written word. Ibig sabihin, nasa spoken word siya. At pag sinabing spoken word, thunder yan. Thunder yung mga propeta noong unang panahon, thunder sila eh. Pagdating ni Kristo, nang binubuksan ni Kristo, may mga sinabi siya nakasulat, pinaliliwanag niya. I will give you an example. Sa time ni Christ, may lumapit na mayaman. Itong mayaman, bata pa siya, at ang sabi niya, sa naririnig niya kay Kristo, ano yung naririnig niya kay Kristo? May sinasabi si Kristo tungkol sa kingdom. Di ba? Yung tungkol sa kaharian. If you are born again, ganyan, etc., etc. Yung mga sinasabi ni Kristo, di mo naman mababasa yun sa lumang tipan eh. Pero, yung mayaman na yon lumapit sa kanya. Ano ang sabi ng mayaman? Sabi niya, Rabay, ano po ang kailangan kong gawin para ako ay maligtas? Anong sagot ni Jesus? Anong sabi ni Jesus? Sundin mo ang 10 kautusan. Tama ba? Saan ba nakasulat yan? Ano po? O, diba sabi niya, sinunod ko na lahat. Sabi niya, bumuhat pa sa pagkabata ko. Ang tanong, totoo ba yung sinunod niya? Sinunod niya. So, ano yung abot ng lalaking ito? Written word. Written within. Pero yung sinalita ni Kristo, bantayan natin. Ano yung sabi ni Kristo? Nagawa mo na. Okay. Ang sabi ni Kristo, ito yung sinunod niya. Ipagbili mo ang iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. So yung sinabi ni Kristo na yan, hindi natanggap. Bakit hindi natanggap? Yung ipinayo niya. Kasi, bago sa pandinig niya yon. Tama? So yung bago sa pandinig na sinasabi ni Kristo, that is a spoken word. Nung sinabing ipamahagi, hindi naiintindihan kasi
hindi naintindihan ng mayaman na yon, na sumunod sa 10 utos, nang sabihin ni Kristo, ipenta mo ang iyong ari-arian at ipamahagi mo at sumunod ka sa akin. Ang isip niya, kasi written word siya eh, letra por letra sa kautusan eh. Yes, hindi niya naintindihan na ang sinasabi ni Kristo, hindi yon literal. Literal ibenta. Yes, yung ibenta, literal, yes, benta mo, ari-arian mo. Pero yung sabing ipamigay mo sa mahihirap, hindi yan ayon sa naisip, pinaghirapan ko to, tapos ibabahagi ko lang to sa mga mahihirap na ito. Iyon yung kanyang abot. In other words, yung sinasabi ni Kristo sa kanya, hindi niya maabot. Kaya ang sabi, bumagsak yung balikat niya eh. At umalis ng palubo siya, di ba? Pero ano yung gusto ko sabihin? So sinabi ni Kristo doon, that is a spoken word. Yung pamamahagi sa panahon niya yun, sumunod ka sa akin, ibibenta yung kanyang ari-arian at dalhin sa kanyang paanan para magamit yung pera niya, yung pinansyal, para sa mga kaluluwa sa gawain. Pero abot niya ba yun? Hindi. Kasi ano ba hinihingi ng lalaki? Gusto ko makapasok ako sa kaharian mo. Tama? So yung sinasabi ni Kristo, marami pang iba. Marami pang sinabi si Kristo na hindi ni minsan nakasulat. Kasi hindi maabot ng Pharisee, hindi maabot ng Sadducees, at nung iba pa. Kasi that is a spoken word. Yun ang original. At yung binabalangkas ni Kristo na spoken word ay progressive. Hindi traditional. Okay. Nabanggit mo kanina, Pastor, sa panahon, namatay na si Christ. Pero bago siya namatay, sabi sa Hebrews, diba, 1:1 propeta. And these last days, verse 2, spoken unto us. Ngayon, ano ba yung sinasabi ng anak? Traditional o progressive? Progressive. Pag sinabing progressive, bago yan sa pandinig. Kaya, nung sinabi, spoken unto us, nagsalita si Kristo ng mga bagong bagay na hindi nababasa sa lumang tipan. Okay. Namatay si Kristo, iniwan niya sa mga apostol. So, and that is the time of the Ephesian. Binanggit na ni Pastor kanina, si Pedro dumating. Bigyan natin ng halimbawa. Si Pedro ba ay nagbe-break ng spoken word ng written within ng Old Testament? Ito, nung si Pedro ay napuspos ng Espiritu sa araw ng Pentecostes, tumayo siya. Ngayon, pagtayo ni Pedro, meron ba siyang backside? Meron. Anong sabi ni Pedro? Nagkwento siya sa chapter 2, after ng as, kinuwento niya ng mahaba, alam niyo yung istorya, di ba? Pagdating dun sa, malapit na sa dulo, sinabi niya, sinaktan niya yung Israel. Sinaktan niya yung mga nakikinig. Kayo, pinapako ninyo yung Mesaya. Oo. Tapos, ang sabi niya, sabi ni Pedro, nasaktan sila. Nakudlitan sila. Nung nakudlitan sila, nagtanong sila eh. Hindi ba? Yung katulad ng mayaman, nagtatanong din. Gusto niya maintindihan eh. Nagtanong din sila nang marinig nila kay Pedro. Anong sabi ni Pedro? Acts 2:38. Magsisi kayo sa inyong kasalanan. At magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38 ha. Ngayon, nung narinig nila yon, narinig nila yon, bago sa pandinig nila yun, wala namang katuruan ng bautismo tungkol sa pangalan eh. Pero bago sa pandinig nila yon, tama? Bago yung naririnig nila. Ngayon, doon sa nagtanong, at kung nabuksan sila doon, pasok sila sa loob ng unawa ng written within, written backside of the book. Okay. Si Pedro, si Pablo, sinabi mo na kanina, di ba? May mga sinulat
Si Pablo, 14 epistles, na karamihan ng sinulat niya, hindi mo mababasa sa Old Testament. Wala naman sa Old Testament ng gifts eh. Tama? Wala naman sa Old Testament, pagpasok mo sa iglesia, kailangan makainom ka ng Espiritu. Wala niyan. So ano ibig sabihin nun? Yun ang backside of the book. At yung salitang yun, mabigat. Di ba? Okay. So nakukuha nyo, di ba? So yung backside of the book is a thunder word. Ngayon, si Pablo, sinabi na. Sabi ni Pablo, pag bababa, may tinig, may trumpeta. At may tinig, may voice, and may trump. Hindi mo naman mabasa sa Old Testament yan. Pero yung sabihin, spoken word yun. So yun ang backside. Okay. So that is Ephesians. Tumakbo ngayon ng panahon. Nagkaroon ng 7 church ages. So ngayon, nung panahon na si Pablo'y nagsalita, ang sabi niya, 1 Corinthians 15, 51 to 53. This mystery, ang sabi nga nun, pagtunog ng trumpet, that the dead in Christ shall rise, ano sabi nun? In the twinkling of an eye, that the dead in Christ shall rise first, and then the body will be changed. From this body from corruptible, turn to into corruptible. Hindi mo yan mabasa sa Old Testament. And then 1 Thessalonians 4, bababa sa ang Panginoon sa Kristo kasi naituro na si Kristo eh. May shout, may voice, may trump. At ito ang mabigat. Kasama, sabi ni Pablong, siya ay magpapalit ng katawan. What will happen? 68 AD, tinagpas ang ulo niya. Nasaan yung salita niyang, tayo ay kasamang babaguhin. So, pagtakbo ng panahon, mula 68 AD, nagkaroon ng malaking katanungan ngayon sa mga Kristiyano sa panahon na yan. Until 96 AD, sa panahon pa rin ng Efeso. 96 AD, nang binigay ang alin? Book of Revelation. Eto na, di ba? So, 96 AD, from 68, ilang taon? 30 years. 30 years na meron silang agam-agam. Ano na nangyari sa sinabi ni Pablo? Doon sa mga nakaunawa sa sinabi ni Pablo. Ano na nangyari? 96 AD, ibinigay ngayon ang Book of Revelation Apocalyptic kay John. Okay. Pagdating kay John, ano na ang binigay kay John? Book of Revelation. Sealed. Sealed with 7 seal. Anong ibig sabihin? Book of Revelation sealed with 7 seals. Yung Old Testament at saka New Testament, it's a form of the book written within, and they have backside sealed with 7 seals. From the Old Testament, New Testament, ano ang magiging cap? Hindi ba yung Book of Revelation? The Book of Revelation is the last book. At ang pagkakaat, hindi parehas dun sa una. Yung una talagang ganito. Yung New Testament, nasulat from Peter, from Paul, to another apostles, makikita natin yung written, di ba? Bakit pagdating kay John, 96 AD, aba, may mga dragon, may alam natin yung pagkakasulat, di ba? Tapos ito na. Bakit meron na sa chapter 5 na binasa natin kanina na may nakaupo sa throne, hawak niya na ngayon yung librong yan. At ang sabi ni John, napakahalaga pala nung aklat na yan na kailangan makita ko. Umiyak nga siya sa chapter 5 eh. Kasi wala siyang makitang karapat-dapat doon.
So in other words, 96 AD, from chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 10, 11, 12 hanggang 20, 21. At pagdating sa chapter 10, chapter 8, verse 1, when the seventh seal was opened, there was silence in heaven about the space of half an hour. Tama? Binuksan yung unang selyo, pangalawa hanggang ika-anim na selyo, pero pagdating sa ikapito, sarad, binuksan, pero walang paliwanag. Okay? Pagdating sa chapter 10, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be. Alain natin yon. So, ito pa lang, tumakbo na panahon, bago dumating ang ikapito, meron palang mga starto. Pero panahon ni Pablo, wala pa di ba? Siya pa lang yun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, alam na natin sa Revelation chapter 1, verse 19, verse 20, biglang sabi, nasa kanyang kanang kamay may 7 bituin, nasa kanyang kanang kamay ay nandun ang kandelero. Yan. Yan ang kandelero. Ngayon, bukas ba ito sa panahon ng 96 AD kay John? Yes. So, yung bang sulat na Old and New Testament sa panahon ni John, hindi ba yun na yung written within? At yung backside, hindi ba ito na? Pero walang nakakaalam unless dumating yung ikapito. So, nung dumating yung ikapito, hindi ba pinaliwanag niya? 1961, ang 7 church ages. Ang paliwanag niya, mula dito, paatras. So, bakit mula dito, paatras ang paliwanag niya? Kasi ito yung nangyari na backside of the book. Panahon ni Brother Branham, it's considered na mga paliwanag mula kay Pablo hanggang paganyan, pasulong, paganyan ang yan paganyan. Paliwanag ni Brother Branham, lahat ng paliwanag ni Brother Branham ay spoken word ng panahon niya. Naging malinaw lang na meron palang 7 panahong ganito nung si Brother Branham ay nagsalita. So, nung panahon na nagsasalita si Brother Branham, yun ang backside of the book. Ano yung written? Ang written ito. Ang written mula New Testament, alam na natin Old Testament, New Testament, lahat ng tinakbo dito, written yan. Written. Okay. So ngayon, yung mensahe ni Branham, it's backside of the book. Hey, sa statement mo, magkakaroon ng contradiction kay Brother Branham. Sige. Kasi kay Brother Branham, ganito. Now remember, it was not written in the book, and in the days of the voice of the seventh angel, all this mystery that's written within should be finished. It should be taken care of in that day. Now, then is the time for the 7 voices of Revelation 10 to be revealed. When the book is finished, there's only one thing left, and that's the mysterious voices of thunder that was wrote on the backside of the book that John was forbidden to write. So yun yung sabi ni Brother Branham. Hindi niya rin tinukoy na ang yung in-unveil niya o yung ni-reveal niya ay yun yung backside of the book. Ulitin mo yung basa sa umpisa. Ah. Basa mo. Ha? Ulitin mo yung unang binasa mo. Sige, basahin ko na dito sa taas. Dandahanin mo lang. I saw in the right hand of him that sat upon the throne. Okay. Ano to? Yun yung Is this the aklat. sign of the end?
Yun yung aklat. Ah. Sabi ni Branham, nakita niya. The throne, a book written, the writing was inside, Inside. and on the back side, sealed On- with 7 seals. Sealed with 7 seals. Diba, Kaya, sinabi ko yun? ang written within, wala siyang Tuloy mo muna. selyo. Tuloy mo basa. Now, there's writing Now. on the inside of the book, Okay. but the back side had 7 seals on the 7 back seals. of it. Okay, tuloy. That was not written in the book. Tuloy. Scripture ang tinutukoy niya, di ba? Okay, tuloy. Now, this is the revelator. This is the taking revelator. John. Okay. Remember, it was not written in the book. Mhm. And in the days of the voice of the seventh angel, all this mystery that's Yun. written within should So, be finished. Wala siyang sinabi dito na backside of the book Okay. that was Ang being sabi ni unfold. Branham, hindi nakasulat yan. Yes. Ito paliwanag Hindi. niya to eh. Ang tinutukoy ni Brother Branham na hindi nakasulat, yung nandoon sa backside of the book. Tama. Spoken word yun eh. Oo. So yun yung sinasabi natin, spoken word, di talaga nakasulat yun. Ano yung written? Ang written, yung church ages, yan ang written. Diba, di ba? Pero nung panahon ni John, ang nakita ni John, yung detalye. Kaya nga isusulat niya sana eh. Di ba? Ngayon sabi niya, pagdating ng ika-7, itong hindi nakasulat, oo nga. Ano yung, this is the sign? Is this the sign of the end? Okay. Ang sinasabi diyan, Brother Magellan, pagdating ng ika-7 at wala namang iba kundi si Branham yan. Siya ang magpapaliwanag ng hindi nakasulat. Okay? Okay. So nung paniliwanag niya ito, kung kailan yan, 1961, tinuro niya ang church ages bago ang seal. Kaya pakapal ng pakapal na eh. Okay. So nung tinuro na ni Brother Branham, nung panahon niya, 1961, kung ano yung unwritten, yung doon sa Book of Revelation, mababasa mo lang, nasa kanang kamay ni Kristo. May 7 bituin, may 7 kandelero. Pero hindi pinaliwanag kung sino itong mga to. Ang nagpaliwanag yung ika-7. Kaya naalaman na yung palang unang bituin, si Pablo. At yung panglima, si Martin Luther. At yung pang-7, siya. Bagamat hindi sinasabi ni Branham yun. Kahit sa throughout, 10 verse, Yes. Ngayon, eto na. Dinasabi niya na ang 10:7, all mysteries. Ano yung all mysteries? Written within ng Old and New Testament. Yung written within, that is, itong church ages na to, nung panahon niya na nahayag yan, na yan ay tinatawag na a backside of the book, spoken word, nang namatay si Brother Branham, ito ay magiging written with. Ngayon, yung 1,100, ilan ba? Yung 1,200 na sermons ni Brother Branham, lahat yan ay magiging written within. Sino ngayon? Sino ngayon ang maglalabas ngayon ng backside? Ang fivefold ministry. Pero mayroon sinabi, Brother Branham, sabi na, we are looking for that person. Yes. Kaya nga, sabihin na natin, pasok yan dito. Ang sabi nga ni Branham, that guy is a tattered. I must be increased and he shall must. I must decrease and he shall increase. So, ngayon, fivefold na yon. Yes. Tama. Okay. So, itago na lang natin muna siya. Kasi ayaw niya pumayag na siya yung tatay. Basahin ko lang yung kabuuan ng course na. Sabi niya, now, we are looking for that person to appear on the scenes. He'll be so humble that 10 million times 10 million. Well, there'll be a little group that will understand it. Sabi niya, there will be a little group that will understand it. Yes. O hindi ko naman pwede yung sabihin niya sa manaliti lang, a little group. Ha? Ang quotation ni Branham dyan, there is a certain qualified group.
certain qualified group. But in that group, there is a certain individual who has the ability to hear what the Spirit is saying. Individual to. Who has the ability to hear what the Spirit is saying. So wala nang iba yan, ito na yan. Ano na? Hindi, nandoon kay Minan. So yung humble na binabanggit ni Brother Branham, na he has a spirit of humility, wala nang iba kundi yung Berean yan. May humility, patas. Si Brother Branham ba ay Berean? Si Brother Branham ba ay patas? Pinakinggan niya lahat, ang lahat ng katuruan. Okay. So, hindi natin masyado tatagalin. No? Ito gusto ko sabihin. Ito gusto ko sabihin. The fivefold, wala na si Brother Branham. Wala na si Brother Branham. Itong lahat ng ito, lahat ng nasa loob ng 1,200 na message ni Brother Branham, lahat ng yun, nung nawala si Brother Branham, lahat ng yan ay kasama na sa written within. At ngayon, mangangailangan na ito, mangangailangan ng written within, ng messages niya, ng magpapaliwanag ng may backside of the book. Ito yung fivefold ngayon. So, ngayon, pag sinabi natin fivefold, ganito, sa message ni Brother Branham, hindi natin tinatawaran yan. Pero, ano yung kulang nila? Hindi natin sasabihin mali Kulang nila. Ang kulang nila sa nagbabasa, kung hanggang doon lang sila sa nagbabasa, ang nababasa lang nila ay written within. Kung wala silang ipinaliliwanag na bago, wala silang thunders. So ang kailangan marinig nila sa fivefold ngayon, sa sinulat ng napakaraming yan, ay dapat bago. Yung bagong sinasalita, yan ang written. Ay, yan ang backside of the book. Okay, last ko na to sasabihin dahil kasi may tatayo pa si Pastor Wala na, last na na tayo. Oh, sige. Tatapusin ko lang to. Yung quote mo, Brother Magellan, sabi, ang katapos ng seventh angel. With regards to the seven thunders, ito, seven thunders to, written within na to sa message ng prophet, di ba? So, diniinan ko na ang message ng propeta ngayon ay magiging written within na yan. Written within. Rema na lang yan. Kung nagpapaulit-ulit lang sila dyan, sabi ni Pastor, paikot-ikot na lang sila dyan. Wala silang sinasabing bago. At yung inuulit lang nila yung sinabi ni Barbana, binabasa lang nila. Walang bago. Binabasa lang nila yung aklat ni Brother Branham. Ngayon, yung last quote mo kanina. Ito yung last quote Ito ng yung last backside. quote yan. Ito. Dito ako magtatapos. Dito tayo sa maliit na panahon na to. Ito yung Laodicea, di ba? Okay. Kung ito yung thunder, at sigurado tayo ito yung thunder, sabi ni Branham, tinawag niyang thunder ang mga messenger na to. Earthly messenger, 7 men. Sinabi na yan ni Branham. Bago basahin ba ni Magellan, the first thunder, they have shout, they have voice, and they have trump. Lahat sila meron nun. In every church ages, may shout, may voice, at may trump. Yes. So dito tayo sa panahon na ito. Tanggalin ko lang to kasi namatay na si Brother Branham 1965. Namatay si Brother Branham 1965, tinurn over ng fivefold ministry. So nandun na tayo. Ngayon, Brother Magellan, pakibasa nung last. Ito yung sabi niya. Okay. And then, we're ready for the seventh seal on the backside of the book that's not even revealed to men. Yun! Including ba dito si Branham? Include. Ngayon, not even wrote in the Bible. Yes. But they'll have to be just exactly compared with the rest of the Bible. And I think it'll be a great thing. Great Yan, things. Actually, yung sinasabi niya, nangyayari na sa kanya. Pero hindi In- niya alam kung sinasabi niya.
Although hindi niya matukoy na siya ang backside, nag-reveal ng backside. Tama. Kasi ang written within siya, kasi when the seventh angel, last angel, when they will cease, all the mystery that was written within is finished all. Tama. Oh, it will all resolve, sabi niya. But sabi niya dito sa pinakababa niya, Yes. then is the time for the seven voices of Revelation 10 to be revealed. When the book is finished, there's only one thing left. And that's the seven. 7 voices to be revealed. Finished. Di ba, revealed? There's only one thing left, and that's the seven mysterious voices of thunder that was wrote on the backside of the book. Itong 7 voice, Brother Magellan, ito na yon, di ba? Revealed. Tama, ito? Pero sabi niya, one thing. Pero yun pa yung hinihintay niya. Kung sa panahon niya, sinasabi niya na one thing left. One thing left, yes. Oo. Yan Ibig yung basahin sabihin, mo. hindi malinaw sa kanya na itong voices na to ay nahayag niya, kundi mayroon pa siyang hinihintay, that is the seven mysterious voices. Kakaiba yun. Abot ni Brother Branham yun. Abot niya. Pero, dahil, sabi nga natin, maiksing panahon lang na nakikita niya to. Hindi niya kayang, at saka actually, hindi siya magpapaliwanag, kaya inalis siya eh. Alam niya kung kailan siya mamamatay eh. Ngayon, Brother Magellan, yung sinabing 7 voices, sa quote niya, no? Ito na yan. Mula sa kanya, patras, hanggang kay Pablo. Ngayon, yung one thing, na sabi, 7 One thing mysterious. left. One thing left. Yun yung seven voices. 7 voices. Oto, one thing left, 7 voices to be revealed, and that is the voice of the 7 thunders. Na hindi na to written na to eh. Written within na yan eh. Ang sabi niya, that was in the backside of the book. That was that in the backside of the book. Ngayon, itong that was backside, that was not written in the book, yan ang nakita ni John sa Revelation chapter 10, verse 3 and 4. Ano yon? Yan ang 7 thunders. Susulat niya sana. Ano yung isusulat niya sana sa panahon ng 1965 hanggang ito yan? Ano yon? Ito yung hindi nakasulat kasi bakit? Hindi forbidden. pinasulat kay It John. was forbidden by Kasi John. Ato itong John. 7 thunders na magsasalita sa 3 and 4 na binawalan siya is the voices ng 7 spirit. Hindi yan tao. Mga anghel na yan. Ito na yung 7 na magkukonclude sa 7 church ages bago mag-tribulation. So anong boses nitong 7 thunders? Ng 7 spiritual angels, 7 spirits, sila ang magbibigay ng rapturing body. Sila ang may salita na magpapalit ng katawang maluwalhati. They Tama have yung- the voice. Tama yung sabi ni Brother Branham. Yes. Kung nabuksan ang unang silyo sa Revelation 6, six messages came out. Yan. Ito yan. One thunder lang, pero 7 messages ang lumabas. Yes. Yun yung... Ngayon, yung sinabi ni Brother Branham, yung one mysterious, kahit siya, hindi niya alam. Kasi, kahit si John mismo nakakita, binawalan siya eh. Kaya itong mysterious thunder, siyempre, itong 7 voices of mysterious thunders, angelic ito, hindi ito tao, hindi ito fivefold. Ang fivefold tapos na. Tapos na ang fivefold dito. Pag lumitaw ito, tapos na ang fivefold. Perfect na ang bride. Ang church, ang word, pure word bride. Perfect na. Pag lumitaw ang 7 thunders. Sige. Kaya paglitaw nila, hindi na yan magmemensahe na magdodoktrina pa. Hindi. Paglitaw niyan, magbibigay ng salitang natural para magpalit ng katawan. Its glorified body. So yun yung sinasabi ni Brother Branham. So ito talaga ang tinatawag na final voice ng backside of the book. Sa ngayon, ang backside of the book nasa fivefold ngayon. Kaya meron tayong sinasabi ngayon, dapat bago yan sa pandinig nila. Kapag may sinasabi tayong bago sa pandinig nila, galit sila sa atin.